Oh, ang casualty kagad. Oh, ito kagad ang casualty. Oh, ipapakita ko sa inyo. Pang. Oh, ayan na ang casualty. Bumaba sa pwesto. Oo, bumaba sa pwesto ang gustong maging santo, gusto na maging pare, gusto pang maging santo. Antindi nito ha. O ito ang kaya nga sinasabi ninyo walang effect ito. Ayan na bumaba na sa pwesto yung isa. Kumbaga may Batman and Robin, yung ka-riding in tandem. Neto ni Tambaloslos. Pagdating sa kapirahan, ayan na, bumaba na daw sa pwesto pero sabi ni ni Sandro, tinanggal daw to. So anong ibig sabihin nun? Tinanggal o bumaba sa pwesto? Sinong nagsisinungaling? Itong si Santo Saldico o si Barbie si Barbie pangalan nung Barbie Sandra Marcos. Di ba? Diyan tayo ngayon magkakaalaman. So tingnan natin tong balitang ito, ang kauna-unahang casualty. Ang isinakripisyo, ipinakain sa mga pating, inilaglag. Itong si Zaldico. Pasok. Bilang chairman ng House Committee on Appropriations, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Tingnan mo ha, bumaba sa pwesto, nag-resign. Isa ito sa pinakamakapangyarihan na posisyon dyan sa Kongreso. Bakit ka nag-resign? Tingnan natin kung bakit siya nag-resign. Kabilang siya sa mga dumipensa sa pondo para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, idineklara ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na bakante ang posisyon ng chairman ng House Committee on Appropriations. Yan ang posisyon ni... Yan to si Tambaloslos, ang laki ng tenga, no? Akala mo si Dambo, susunod lilipad na yan. Bicol Party List Representative Zaldico. I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. I move to declare vacant. I move to declare vacant. So ibig sabihin, sinibak ni Sandro Marcos etong si Zaldico. Pero sabi ni Zaldico, siya daw umalis. Tangina niyan, dalawa na nga lang kayong sinungaling, naglulukuhan pa kayo. Ang hirap maniwala kung sinong sinungaling sa dalawan to. Parehas sinungaling to eh. Tingnan natin kung bakit. Chair hears no objection. Said motion is carried. Ito si Tambaloslos. Nawalan siya ng boyfriend. Nawalan ng boyfriend si Mokong. Si Ko ang isa sa mga dumipensa sa AKAP. Kasama rin siya sa Bicameral Conference Committee na naging kontrobersyal dahil sa pinal na bersyon ng 2025 National Budget. Ayon naman kay Ko, health reasons daw ang dahilan ng pagbitiw niya sa... Utangin na niyan, health reason. Uwi na niya ng mukha yan, Health reason with a heavy heart is driven by pressing health concern. Ay na yan, may sakit ka, sir. Puta ina, kung may sakit ka, mas lalo kang magkikling on dito sa kapangyarihan na to. Sabi ko nga sa inyo, ganito din yung sinabi ni Trixie Cruz Angeles nung sinibak siya. Nung tinanggal si Trixie Cruz Angeles, anong sabi niya? Reason, that's why she left. It's because of pressing health concerns. Ulul, Zaldico. Putang ina, sinibak ka sa kabila ng lahat ng ginawa mong pagdepensa sa kanila. Puta, sinakripisyo kanila, Zaldico. Para ka daw aso. Wala kang bilang sa kanila. Putang ina, Zaldico. Kung ako sa'yo, putya, banatan natin yan. Bumaliktad ka na, ilabas mo lahat ng mga kahayupan nila, mantakin mo, imbis sila matanggal, ikaw. So, ibig sabihin, ikaw ang salot sa Kongreso? Anak ng tinapay. Anong pressing health concerns to? Baka
Tangina, baka may mga diabetes na kayo sa sobrang sarap ng buhay nyo, ha? Oo, putya, akala ko naman dahil ganyan puta, pressing health concerns, ibig sabihin, sinibak to. Parang si ano din to, si Trixie Cruz Angeles. Sabi niya, bago siya sibakin, sabi niya, siya ang umalis. O ngayon, bakit ka umalis? Pressing health concerns. Health issues. Ganun daw. Si ano, yan si, tawag dyan, si Vic Rodriguez. Ganun din, hindi niya sinabing health concerns. Pero he wants to focus daw sa family. Nag-resign si Attorney Trixie. Ayun na nga, tinanong nga si Attorney Trixie ba't siya nag-resign. Ang sabi niya, health issues. Alam naman natin na hindi nag-resign yun, pinag-resign yun. Ay naman, yan tatanga naman natin. Kota na, sabi ni Hazel Deyang. Kota na daw kaya umalis. Idiniin siya ni Inday kaya tinulak siya ng kapwa niya magnanakaw. Ako po, sabi ni Black Mamba yun, ha. Sabi naman nito ni Annalyn, naku, wag magpabudol. Naku, hindi talaga kami nagpapabudol, Annalyn. Kayo lang naman bumoto kay Bongbong. Hindi kami bumoto dyan kay Bongbong ever. Hello? Oo, huwag mo kami sabihang wag magpabudol. O dahil hindi talaga kami nabutol. Pero hindi talaga tayo dito. Aabangan natin kasi ginawa lang nila ito para meron silang meron silang panglambing. Sa INC, sabi nila sa INC, o sige na INC, tinanggal na namin yung nagsisimula ng gulo rito. Tinanggal na namin yung bumabanat sa mga Duterte. Tinanggal na namin yung mga may balak talagang ipa-impeach si BP Sara. Ganun. So ito yung sinasabi ko, sa tingin nyo, magpupustro pa yung impeachment? Sa tingin nyo, magpupustro pa yung impeachment? After all itong mga nangyayaring bruhahan na to? Naku po. Sige, diretso. Dagdag pa niya, palagi siyang nagsisilbi para sa mayorya. Yun naman pala ba't ka umalis? Ay, ba't ka pala tinanggal? Yun naman pala. So, parang na siyang parang na siyang ang tawag dyan, nanunumbat. Palagi naman akong nakaalalay sa inyo. Lagi naman ako suporta sa inyo. Tapos sasabihin nyo may sakit ako. Cheryl Rante, aloha Sir Boss Dada watching from Maui. Maraming salamat sa suporta nyo kay PAC. Of course. In a heartbeat. In a heartbeat, even 1,000 times over. Pastor Apollo Kibuloy for the win, number 52. Hindi naman napag-usapan sa sesyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi nga ito nabanggit ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati. Ang tiniyak ni Romualdez, tuloy ang kanilang investigasyon sa smuggling at hoarding ng ilang agricultural products, pagpapababa ng singil sa kuryente, pondo ng PhilHealth at umano'y maanumalyang paggamit ng... So parang sinabi mo, parang sinabi dito ni Tambaloslos na talagang si Zaldico ang salot sa Congress kasi tinan mo aasikasuhin nila yung mga smuggler, aasikasuhin nila yung kuryente, itong pagtaas ng bilihin, PhilHealth. So ibig sabihin talaga si Zaldico ang salot sa Congress. Grabe naman kayo. Naman kayong ganun kay Zaldi. Matapos yung gawing aso yung tao bigla nyong gaganyanin. Sobra naman kayo. Confidential funds. Sa mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Anong tayo? Ang tinapay talaga, nakakadiri, no? Sa mga umatake sa atin, may mensahe tayo. Nanto, mag-i-speech lang, hindi pa marunong, tapos gusto maging presidente. Itutuloy natin ang trabaho na inatang sa atin. Itutuloy natin trabaho na inaatang sa... Tangang po. Wala na, Tambi. Pucha. Wala na, stress ka na, sir. Ang hirap. Pucha, tinanggal pa kayo ng
Comelec sa mga ayuda. Pucha, mantakin mo, pinaghirapan nyo yung ayuda tapos tatanggalan kayo ng mukha sa ayuda. May stress ka naman talaga. Ang mamamayan, Tungkol naman sa peace rally na ikinasa ng Iglesia ni Cristo, suportado yan ng ilang mambabatas. Lahat naman po yan ay karapatan ng ating pong mga mamamayan na magkaroon po ng maayos na paghahayag ng kanilang damdamin. Oh yes, tayo na. Imbestigahan nyo ANC. Imbestigahan mo ANC. Mr. Fernandez. Tayo na. Ang lungkot mo na, Fernandez, ha. Namimigay ka ng pera nung nakaraan sa Laguna. Parang sa'yo yung pera yun, ha. Tayo na, balita ko, kulelat ka daw sa sa Laguna. Ha, Fernandez? Yun na kasing sama ng ugali mo, eh. Ang sama ng ugali mo na iparitoke mo yung mukha mo pero yung ugali mo hindi mo ipinaritoke, eh. Ayan tuloy, galit na galit sa iyo yung mga taga Laguna. Oo, balita ko, matatalo ka daw, ah. Tangina, buti nga sa'yo. Nakikita nyo yung sinasabi ko. Ito yung hindi nagigets na itong mga loyalista nga, eh. Nakikita nyo lahat sila na sinasabi nila na tama naman yung ginawa ng INC. Alam nyo kung bakit? Ang galing nga ng INC. Sobrang galing nila. Itinaon nila yung kanilang itinaon nila yung kanilang pagtindig kung kailan eleksyon na alam nila lahat yan manliligaw sa kanila. Imagine ninyo kung tumayo yung INC 2 years ago laban sa katiwalian, putay na, baka wala na rin yan. Baka naghukay na rin si Tory dyan. O, tingnan yung mga ulol. Diba, pucha? Mantakin mo, tinututulan nitong INC yung impeachment ni BP. Tapos sasabihin niya na okay lang yan. Lahat naman tayo merong karapatan ng malayang pagpapahayag. Ulol! Tanginan nyo. Pag nanalo kayo, kakanain nyo yung Iglesia ni Cristo, mga ulol kayo. Style nyo. Tanginan nyo. Textbook yan, katarantaduhan yan. Oo, alam nyo na pag kinanan nyo ang INC ngayon, wala kayong boto dyan sa Laguna, ang daming kapilya ng INC dyan. Pucha, akala mo ba, Dan Fernandez, sa mga pagsimpatya-simpatya mo na pag-agree mo sa INC, boboto ka nila? Bistado na kayo yung pinagagawa nyo sa Quadcom tsaka dyan sa good government. Pinagsasasabi nyo. Mabuhay po ang INC. Yes, mabuhay ang INC. Tayo na mo. Ulul. Puta, meron pa siyang mabuhay ang INC. Tayo to. Loko-loko. Si Duterte nga, tinrider nyo, eh. Si Duterte nga, tinrider nyo, INC pa. Pag nanalo kayo, lalo na nakabalik ka sa Kongreso, puta, nakakanain mo yung INC. Ulul. Lokohin mo, lelang mo. Ito pa, diretso. Nire-respeto naman daw ni Act Teacher. Putang ina, ito pa isang tanga, oh. Nire-respeto, walang respeto to putang inan to, pero nire-respeto niya. Wala ka, akala mo makakakuha ka sa boto sa INC, gaga? Wala kang makukuha ang boto sa INC. Guilty ka sa child abuse. Ano pinagsasasabi mo? Gaga, kayo nag-file ng impeachment, eh. Kayo ang kaliwat kanan nagkakaso kay VP Sara Duterte dyan sa gusto magpa-impeach kay Inday Sara. Ngayon, itong mga basher, ngayon nyo sabihin na walang epekto yaang rally ng INC. Ngayon, bilis. Ano sasabihin netong Tolonges na to? Party List Representative Franz Castro ang peace rally ng INC. Pero sa tingin niya, layo nitong protektahan si VP Sara. Baka pagtatakip lang ito doon sa... Hindi pagtatakip, tanga. Talagang pro VP Sara itong rally na to. Pinagsasabi mo baka pagtatakip. Impeachment, no, kay Sara Duterte, sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito. Bobo talaga. Napaka-bobo talaga nitong taon to. Bakit? Nakalagay na nga dun, eh. Peace rally in support to President Bongbong Marcos's pronouncement
Oo, that he's not supporting any impeachment attempts for BP Sara. Natural, yung rally na yan, pagtatakpan talaga or gusto nilang hindi matuloy yung impeachment, putang inan to. Paano naging teacher tong boba na to? Diba? Ang linaw-linaw eh. Na yun ay anti-impeachment rally. Tapos sasabihin mo pagtatakpan yung impeachment. Natural. Yun nga ang gusto nilang mangyari, Franz Castro. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Ayaw nila ng impeachment. Ayaw nila sa nilalakad yung impeachment. Oy Castro, super santa. Santahan ngayon. Kailangan ng boto eh. Hugas kamay muna pansamantala. Bistado ka na ating. Sabi ni Lian Orsini dyan sa Canada. Inaka Castro, mauubos din ang lahi niyong mga komunista kayo. Buong impeachment na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sinumang opisyal, kahit na si Sara Duterte. Kasalukuyang Puta ina, inutil no. Bobo sa ropor talaga eh. Sa opisina pa rin, Secretary General Reginald Velasco ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Na-verify na raw ang mga ito pero hinihintay pa kung meron ngang ika-4 na reklamo at saka pa lang dadalhin ng mga ito sa opisina ng Speaker. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Bakit? Tinan mo, ang tagal-tagal nyo ng final. Ang tagal nyo ng final, walang ginagawa yung opisina ni Velasco. Anong ibig sabihin nun? Wala na yan.